Ako nga pala si Rhea, isang Bicolana. Tara, samahan niyo ako ngayong araw. Lumuwas nga pala kami ni Lalab nung katapusan, kaya eto ilang araw na hindi ako nakapag-upload ng video. Maaga nga kaming gumayak ni Lalab, alas 4 pa nga lang ng madaling araw ay gumising na kami para maaga kaming makaluwas. Madilim-dilim pa nga nung umalis kami sa bukid. Naglakad nga lang kami papuntang highway dahil doon kami sasakay pa Manila. Eto ngang si Matcha, hinatid pa kami hanggang sa highway. Nauuna pa nga sa amin. Pagdating nga namin sa highway ay maliwanag na. Saglit nga lang kami nag-antay at nakasakay naman kami agad ng bus. Mahaba-habang biyahe nga ito kaya natulog muna kami ni Lalab. Nagising na lang kami nung bandang San Fernando, Pampanga na at malapit na sa NLEX. Mga bandang alas 8 na nga ng umaga kami nakarating sa may Avenida. Buti na nga lang at hindi traffic. Papunta naman nga pala kami dyan sa Cavite. Doon muna kasi kami magstay saglit sa bahay nila Lalab sa Imus habang nag-aantay kami ng oras. May pupuntahan kasi kami sa may Alfonso, Cavite kasama yung pamilya ni Lalab. Iso-surprise kasi namin si tita para i-celebrate yung retirement niya at mag-staycation na rin. Bandang alauna nga ng hapon ay umalis na rin kami dahil mga 2 oras mahigit yung biyahe namin papunta sa pagstayan namin. Pagdating nga namin sa may Casitas de San Vicente kung saan kami tutuloy ay talagang namangha kaming lahat sa ganda ng lugar at ng bahay. Wow! Mediterranean style nga pala yung napili na lang pagstayan namin. Ang ganda nung pool, saktong-sakto lang kay Lalab yung sukat. Tapos loft type yung kwarto sa taas. Ang galing nga ng pagkagawa na maximize ng mabuti yung mga space. May CR sa taas at baba. Sabi ko nga kay Lalab, pag yumaman kami, papagawa kami tulad ng ganito. Lo! Simple lang siya pero ang ganda. Alas 3 na nga pala kami ng hapon nakarating dyan kaya eto na nanghalian at merienda muna kami. Pagkatapos namin kumain ay kinulit muna namin yung pamangkin ni Lalab na si Chase. Nag-ihaw nga pala kami ng manok para sa hapunan namin. Nagbaon na nga sila Joyce dahil medyo malayo sa mga kainan itong pinuntahan namin. Kinagabihan nga pagkatapos namin kumain ay nag-aya na mag-swimming yung kapatid ni Lalab na si May. Sulitin nga raw namin yung pool dahil heated ito at warm pa ang tubig sa mga oras na yan. Namili nga pala kami ng beer kaya uminom kami ng kaunti dyan habang nagsiswimming. Sumama na rin pala sa amin dyan si tita. Malamig na nga yung tubig kaya medyo nakakanginig na. Niloko lang pala kami ni May na mainit-init pa. Lamigin pa naman si Small. Ay, Lalab pala. Namiss ko ngang lumangoy-langoy kaya sinulit ko na talaga yung pool. Habang nagkekwentuhan sila May at Lalab, tuloy lang ako sa paglangoy dyan. Kaya eto, pagkagising namin kinabukasan, ang sakit na mga hita at binti ko. Hirap na hirap tuloy akong bumaba sa hagdan. Ang ganda nga rin pala ng dining area nila dito. May kasama nga palang breakfast itong nabook nila May at Joyce. Kaya pagkagising namin ay nakaredy na. Daing na bangus nga pala yung pinili ko at si Lalab naman yung skinless longganisa. Tara, kain tayo! Pagkatapos nga namin kumain ay nag-aya naman si Joyce mag-swimming. Magsiswimming din kasi si Chase kaya samahan daw namin sila. Legit na raw na warm ang tubig kaya ayan, nag-swimming na ulit kami. Ang cute-cute nga ni Chase sa floater niya. Mukha lang siyang hirap pero hindi naman talaga. Trinay nga yan ni Lalab nung umahon na si Chase. Sayang lang at di ko na-videohan. 10 minuto nga lang nag-swimming si Chase at umahon na rin siya agad. Nakatingin nga lang siya sa amin at parang naiinggit. Gusto pa atang mag-swimming. Saglit nga lang kami nagbabadyan at umahon na rin kami. Dito na nga lang kami naligo ni Lalab sa may shower sa labas. Ilang oras na lang kasi ay magche-check out na kami. Yun lang, tapos na. Bye-bye!